Nandito kayo, yan, hindi Ako namin ang kilala. testigo. Hindi namin kilala yan. It's a good thing also na nandito kayo. Para sabihin nyo kay Presidente na hindi lang yung malalaking kumpanya ang gumagawa. Kaya ho ang industriya ng showbiz, ang industriya ho ng film, television, hindi yung kumikita kami, yung nababalik namin kasiyahan ating mga kababayan. Tama. So sana dumating ang pagkakataon ho na, di ba, matulungan ng industriya. Ako sana, isa ako sa mga taong gagawa ng paraan. Ako, I'm so blessed. Tony, sobrang blessed akong tao. Binigyan ng, ito, naisip ko lang to, nasa Puerto Galera ako, na-lockdown ako doon eh. Nung na-lockdown ako doon, sa totoo lang, para sabihin ko sa inyo, isang buwan ako may get, tinawag ko yung staff ko, nga kayo, bumaba kayo sa mangrove. Ano ba yung Facebook? Wala akong Twitter, wala akong Facebook, wala akong lahat yan, wala akong YouTube, telepono lang, staff ko lang kausap ko. Wala rin akong girlfriend, wala akong babae, wala akong... Sige na nga! Yan ang problema. Pero, ang meron ako, pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Bakit? Maaaring ako yung ginagawang tuloy ng Panginoon para sa ating mga kababayan. Ginawa ko itong programang ito, tutok to win. Bakit? Kahit wala ng program, dahil hindi na ako makakabalik sa Wawawin eh. Wala nang handa na ba kayo? Wala nang pipila sa GMA. Alam niyo bakit? Social distancing. Bago kayo pumila, ang mga audience namin, anong taon, hanggang 70 years old na, hindi na ho kayo makakalabas. Ang ginagawa ko, eto, naisip ko to. Eto ho, penthouse ko to. Ginagawa kong fine dining dito, mga meetings ko. Anong ginawa? Binigay ng Diyos to, nagawa. Nagawa ang lahat. Nagawa ang aming kitchen na inabot pa ng natapos lahat. Parang inadyaan ng Diyos. Ay, yun ang feeling ko. Hindi ako nag-ano. Basta, nagpapasalamat talaga ako sa GMA, kay Mr. Joey Abacan, of course, Mr. Philip Yalo, Mr. Duabit, and of course, Mr. Attorney Goson, Ms. Annette Goson. Alam niyo bakit? Kung di nila naman ako pinayagan, Facebook, YouTube lang ako eh. Ang gusto ko, mas maraming makapanood at mas maraming matulungan. Kaya pinipili ko, ito, seriously, ba't ko kayo kinukulit? Kinukulit ko talaga siya. Kinuha ko yung number niyo kay Secretary Martin Andanar. Sabi ko, Sec, can I get the number? Binigay naman niya. Yan. Alam niyo ba, na-stranded ako doon? Gumawa ko ng paraan. Nakiusap talaga ako. Hindi ko ayong pasabi. Nakiusap ako kay Senator Bongo na makalipad ako para makabalik dahil sa programa. Napakadaming taong gumagawa ng paraan para, Willie, gusto ko, yung totoo lang. Sabi ko si Senator, kay Attorney Jenny Ong, sinabi ko talaga, nagkakaprograma ako. Kailangan ko makabalik para makatulong ako. Bumibili kami ng mga kailangan. Pero mas kailangan ng pera ng tao ngayon dahil kailangan na ng pambili ng pagkain. Tama. Kaya ako gusto makipag-usap kay Presidente, to be honest with you. Meron akong gustong ibigay sa pamahalaan. Ito ay galing sa akin. Opo. At pinagdasal ko to, pinag-isipan ko, kinausap ko aking mga parte, Atty. Boy Reyno, Atty. Perdi Domingo, sabi ko, pwede ko bang gawin to? Tinawagan ko si Senator Bongo, sabi niya, schedule. Basta gusto ko na lang sasabihin kay Presidente. Kung mamarapatin nyo, kayo na maging tulay ko, si Senator Bongo, gusto ko lang, kahit na 5 minutes lang. Sige po. Meron lang akong gustong sabihin at meron lang akong gustong gawin para sa ating mga kababayan. Kung mamarapatin nyo. At alam niyo naman ng Presidente, tumatanaw po yan ng utang na loob sa ngalan po ng buong bansa. No? So, talaga naman pong kung tutulong, open naman po ang Malacanang. No? Bagamat merong nga lang social distancing. Of course, hindi naman. Gusto ko lang na makausap siya at tatay siya eh. Opo. Anak kami eh. Di ba? Di ba? po, tama. Huwag lang niya ako mumurahin. Hindi, wala ka naman dahil para murahin ka. No? Ang galit lang naman siya sa mga kurakot. No? Kaya, hindi ka naman kurakot. Ikaw pang namimigay. Yan, ako. Marami tayong pag-uusapan. Pero bago ang lahat, syempre, Attorney, ano pa ba dapat natin pag-usapan? Ano pa ba dapat yung sabihin sa ating mga kababayan? About the OFWs, yung balik probinsya. Well, alam niyo po, itong balik probinsya, ito po ay napakagandang ideya ng napakagaling na senador na si Senator Bongo. No? Sabi niya, pwede ba huwag mo nang banggitin ang pangalan ko? Mahirap eh. Kasi talagang ideya niya yung balik probinsya. Napakagandang programa, tawag niya, Balik Probinsya, Bagong Pag-asa. Ano bang naging karanasan natin na nagkaroon ng lockdown ng ECQ dito sa Metro Manila? No? Napakahirap ng buhay. Yung dahil hindi ka makapagtrabaho, ang kakainin mo nakasalalay sa ayuda. Napakahirap nun. At marami sa ating mga kababayan na na-realize ang hirap ng buhay dito, samantalang sa probinsya, bagamat
siguro mas maliit ang sweldo, hindi ka magugutom doon. Dahil merong gulay na tinatanim, may isda na mahuhuli, may manok na mahihingi. Kaya marami ngayon ang nagnanais na makaalis dahil natikman nila kung gano'ng kahirap ang buhay sa syudad habang nasa ECQ tayo. So, itong programa po na sinimula ni Senator Bongo, sinuportahan naman po ng ating presidente at ngayon po, sa short term, lahat ng gustong umuwi sa probinsya, hahanapan nila ng paraan para makauwi. Pag-uusapan na siya, Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin, mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, the bell button para lagi kang updated. Yun lang!